Ay, nagulat si nanay, nagulat yun. Pagay ba, ano, pagay ka, pastor, pagay ba, ano? Wala na, matanda na eh. Wala na magawa. Nandiyan na siya. Nasa stage na siya ng kanyang kalagayan. Naging makulit sa abakan mo sila po. Oo. Wala ka na magagawa. Nasa Bakit ako rin natagalan na dahil sa ganyan. aging. Aging ang tawag dyan. Hindi naman siguro. Ba't gusto mo magbigay ka ng nanay mo? Ayun, ako, sila po tayo, pastor, pag ako nakikita ko ng dahil, tutong wala lang sa mundo. Kaya bila, pastor. Maya, magay nanay. Siyempre ako, sa ngayon ako nag-alala kay nanay. Akong anak, nakukulit ang po ako eh. Opo, nagkasal pa kayo bisan niya, kaya nag-away na. Nagtalo kami sa usang. Pinipin niya pastor, nagkapira ako ng hapon. Sabi ko nanay, hindi ako nagkakape ng hapon, mailo ko. No, ako. Ay, nagumura na naman kayo. Sabi ko nanay, hindi ako nagkakape, mailo ko yung nagkakape na. Pipili siya. At maalala nga kayo. Eh, ang galana ko. Siya ang gabay daw yan nung kalala kayo sa 60. Eh, pilit yung gabay ko. Kaya bala kayo na yung pera doon sa kayo. Talagang ganyan ang buhay. Wala tayo magagawa. Siyempre, kapag matanda na yung mga nanay, mahirap na silang ano. Ay, pas. Di ba nagulanin? Sino? Kayo po. Di naman. Bata pa. Bagay, bata pa. Same pa kayo, no? Tapos asawa mo si Aling Baby. No. Siguro, no? Hindi. Ano. Ako ang 64. Ah, si Aling Baby, 68. Oo. Pero mukhang bata pa sa kayo, basta. Na? Mukhang bata pa. Mahalaga lang sa katawan. Sabihin na natin yung gano'n. Ah, hindi pinabayan. Gano'n talaga eh. Pero mukhang bata pa sa no? Mahalaga lang sa katawan. Pag gano'n sa katawan. Ayun rin tulo, no? Puro bulay din pastor, no? Sila, no? Oo. Hindi mo sila sa ulit yung mukha natin, sila sa ulo. Makulit. Sabi mo, bumalik ka na yung bosa. Ayoko sa inyo, nahihirapan ako mag-alaga sa inyo, ang kulit ninyo. Sino? Nanay, stress na ako sa inyo, pagod ako. Eh, pastor, basa, pinabre, basa, basura. At yung ako niya sa tatalo. Ulitin yung pastor tulitin. Hindi ako, pastor na nahubugot ako. Nakulitan ako. Abang ko tawag sa akin, pastor. Abot mo to, pagtulog ako, i-blame ako niya. Pupunta lang ako. Ako nanay, ito yung ginawa niya ng ano yung bad niya kasi nakapagod ako umurong na nakapagod ako umurong. Sa kanya. Wala tayo, sige, susaw ko rin. Huwag lang yung bad niya na yung gano'n ko. Ang ito umurong, di ka madalas yan, madalas pa ako. Ano ko umurong. Ganyan talaga ang buhay. Ako nga po, Joey lang. Sa tutumba ka na dyan. Ay, babalik ka lang ako. Isa ka niya itong pagkuko. Kasi ano tulog siya kahapon. Ang ingay. Iyon sa kong pinalit kasi. Tulog po kasi pag mano ko. Makatas ako maingay itong nakuko. Sabi, ingay mo, babaldugin na dyan. Sino mo ko sa anak ko babae na mo. Sige, mayamang saktan namin palalagay niya mga dito. Sabi na ng babae dito. Kaya ko na rin ko sa nanay eh. Ay, dyan maingay. Paano ako atras? Eh, ako. Ayaw pag-ingay. Paano ako talaka? O magdalo ko sa Aynoda. Ayaw maging maingay. Kaya na ipinili sa kanya. Sige, magsimula tayo, no? Okay lang yan, ha? Pagbuhos ka ng sama ng loob, kasama ng loob yan. Pagingin ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sir Carmen. yan, dito tayo sa kanilang tahanan sa sarap ng barangay 102 ito. 102, Sonitis, Tondo, Manila. Kaya po, Labo ko pastor. anong labo? Labo. Parang ang labo lang kasi. Hindi naman maliwanag yan. Parang black. Hindi ito po yan eh, ba't nakikita ka? Ang labo lang din sa akin. Yan din ako. Malinaw yan. Yan. Pwede ba? Tara. Ang daya yan.
Ayun mo diba, nag-ano nila, ang labo. Ang ano mo nga ako, dark. Anong gusto mo? Maganda ka. Oo. Lagyan yung ano yung nasabi nila pagdadabas sa tatanggal. Ano? 8, number 12 ba yun? Number 12. Hindi na. Wala naman Wala din. tayo, papabuktay masakit. Pinag-aaral tayo, huwag na sa iba. Usapan Gusto natin. niya raw maging maganda. Ayan. Kailan gaganda ang tao? Pag namatay ka, may makeup ka ng pulinarya. Ganda ka na. Hindi ka pa kape. Yan, dyan na lang tayo. Mabuta naman sa ibang usapan. Mag-aral po tayo ng Biblia, no? Handa na kong Bible. Amen. Biblia ng mga pastor. Mahirap itanggi, kaibigan, na wala kang kasalanan. Mahirap itanggi yan. Sapagkat ang Biblia ang nagsasabi ng buong katotohanan ng tao po ay nagkasala. Dudulog tayo sa Diyos para tulungan tayo sa pamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagmumulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang aming pagkinabangan ng iyong turot aral sa ngalan ni Jesus. Amen. Unang 1:8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Lahat ng tao po na buhay dito sa mundo, matalino, hindi matalino, maganda, hindi maganda, maputi, kayubanggi, o mahitim ang kulay. Ang sabi ng Biblia, lahat po tayo nagkasala. At dahil po sa kasalanan na yan, ang sabi naman ni Apostol Pablo sa 5:19, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So maliwanag po, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay nagkasala. Kapag merong nagsabi na wala siyang kasalanan, ginagawa niya sinungaling ang Diyos at wala sa kanya ang salita ng Diyos. Maliwanag po, bakit may kamatayan ng tao? Dahil meron siyang kasalanan. So, ibig sabihin, walang kasalanan na hindi pagbabayaran. Hindi ka mamamatay kung wala kang kasalanan. Kaya sabi niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa kasalanan. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa Efeso, ganito naman ang nakasulat. Sa chapter 2, verse 1 and 2. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Meron palang sumasakop sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sino yon? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:4, ganitong mababasa, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita
tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung Diyos pala ng kasamaan, walang iba po hindi si Satanas. Yan po ang Diyos ng kasamaan, si Satanas. Dahil po sa hindi pagsampalataya ng tao kay Jesus, sila po ay mistulang bulag sa katotohanan. Binulag sila ni Satanas para hindi sila makasampalataya kay Jesus. So, ibig sabihin, naghahari po si Satanas sa kanila. Ayon po dito kay Apostol Pablo, ganito po ang mababasa. Babasahin natin. Roma 7:21. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23. Ngunit may ibang kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Biniyag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa akin. Yung kasalanan po pala tumitira sa buhay ng tao. Yung kasalanan, sabi niya Apostol Pablo. Kaya tatandaan po ninyo, yung kasalanan po pala ay tumitira sa tao. Sino ba yung promotor ng kasalanan? Si Satanas. Dahil isa lang po ang puso ng tao, ang sabi sa Biblia, diyan tumatahan ang Diyos o diyan tumatahan ang diablo. Kaya ang ginagawa ng Diyos, binabasa niya ang laman ng puso ng tao. Kasi po, diyan po tumitira ang kasalanan. Yan ang natutunan ni Pablo sa kanyang buhay. Ang sabi pa po rito sa 7:17, kung gayon hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. Yung masama ayaw gawin ni Pablo, siyang nagagawa niya. Ito po ang kanyang sinasabi. Hindi na ako ang gumagawa niya, kundi yung kasalanan nakatira sa akin. Pag ang kasalanan ay nakatira sa iyo, lahat ng gawin mo ay kasalanan, kaibigan. Ganun lang kasimple yan. Ano po? Kaya pag sinabi mong wala kang kasalanan, nagsisinungaling ka, kaibigan. May mga taong nagsasabing, ay, ala naman akong kasalanan. Akala mo lang yun, na wala kang kasalanan. Pero ang totoo, may kasalanan ka. Nasa Biblia, lahat nagkasala. Kung si Apostol Pablo nga po, anong sabi ni Apostol Pablo? Ganito ang kanyang paghamin. Ano po? Ganito ang kanyang paghamin. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Yesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong unay, nilapastangan, ninusik at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Noong ako'y hindi pa sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ang kagandahan loob ng Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig
na matatagpuan sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito na sa verse 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Si Pablo po ang nagsabi lahat ng tao nagkasala. Pero sinabi niya, ako ang pinakamasama sa lahat. Ibig sabihin na sa lahat ng nabubuhay sa panahon niya, ako yung pinakamasama sa lahat. Kita niyo po kung gaano ang kanyang paggamin sa kanyang kasalanan. Kaya po nasabi ni Apostol Pablo ang ganyan, sapagkat inusig ko, sabi niya. Ulitin natin ha. Anong sabi niya Apostol Pablo? Na kahit nanungunay nila pastangan, inusig ko at nilait siya. Ganon po kalupit si Pablo. Kaya ang sabi niya, ako yung pinakamasama sa lahat. At least si Pablo may pagganin sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ikaw kaibigan nanonood ng video ito. Meron bang paggamin sa iyo na ikaw ay makasalanan? O baka naman sinasabi mo, wala kang kasalanan. Lahat po ng tao sa nabuhay sa mundong ito, sabi ni Apostol Pablo, lahat ay nagkasala. Bakit sinabi ni Pablo yon? Dito po sa Roma, basahin natin. Ito po ang kalagayan ng tao. Sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Kasi walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. 12. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng has. 14. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Kasi wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. 16. Parang dinahanan ng salot ang kanilang madahanan. 17. Hindi nila alam ang dahan ng kapayapaan. 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yun po pala ang dahilan. Kaya po tayo naging masama sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? Wala po tayong takot sa Diyos. Kung meron po tayong takot sa Diyos, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo magnanakaw, hindi tayo papatay. Lahat hindi natin gagawin sa ating kapwa. Sapagkat lahat ng tao ay nilalang ng Diyos pantay-pantay. Wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan na lahitin ng mga kapwa-tao natin. Wala tayong anumang, di tayo pwedeng magsabing ikaw, ako mayaman, kayo ay mahirap. Hindi niyo pwedeng sabihin niyo, kaibigan. Sapagkat ang lahat, ang sabi ng Biblia, ay nagkasala. Nang dahil po sa kasalanan na yan, ang tao po ay nawalay sa Diyos. Narinig niyo ba yung sulat ni Pablo sa Efeso? Noong nabubuhay kayo sa pagsaway at sa kasalanan, kayo mga patay sa harapan ng Diyos. May mga tao po palang patay na sa Diyos sa kanyang harapan. Kahit po nabubuhay dito, kanya lang ang buhay nila ay nabubuhay sa kasalanan. Sino po yung nabubuhay sa kasalanan?
Lahat ng tao, walang pwedeng magturo, wala kang kasalanan, may kasalanan ka. Wala. Lahat tayo makasalanan. Kaya lahat tayo ay mga patay sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos. Meron siyang pinadala na ating ikaligtas, ikapatawad ng ating kasalanan. Walang iba po kundi ang Panginoong Yesus ang pinadala niya dito sa lupa na sino man sasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa Kanyang kasalanan. Ganito po ang nababasa sa Gawa 26 sa 18 ng uling pangungusap. Ayon kay Apostol Pablo at kay Jesus. Ito yung pag-uusap nila. Sabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ito po ang katibayan na pwede pong mapatawad ang kasalanan ng tao. Paano? Ang sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, kung di nyo po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, sisuko nyo na po. Ito na po yung panahon na pagsuko ang buhay kay Jesus. Bago dumating yung katok ng kamatayan sa ating buhay. Lahat po tayo mawawala. Lahat po tayo mamamatay. Ang mahalaga, naisuko na po natin ang ating buhay sa Kanya bago dumating ang kamatayan. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, tinuruan mo kami sa pagkakataon nito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo't aral na itinuro mo sa amin ayon sa kasulatan na lahat po pala kami ay may kasalanan sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, binigay mo ang iyong buktong na anak na si Jesus upang siya po ang magtanggal ng aming mga sala. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kayong mga nanonood ng video nito, sana meron po kayong natutunan ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Nagbabasa po tayo ng Biblia po. Amen. Po ang inyong kaibigan kay Jesus. Siya naman po si Sir Carlo, magandang hapon. Tanghali. dito po tayo sa Tondo, Manila. God bless us all po. Bye!